Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale. Ang ipapakita ko dito po sa bayan po ng Guimba, Nueva Ecija. Ito po ay 1 hektarya po ito. 1 hektarya po mahigit, sabi po ng source po namin dito sa property na ito. Itong way na to, itong road po ito po yung irrigation road. Ayan po yung irrigation canal. So irrigated po itong property na ito. So ito po yung way na papunta po sa National Highway. Siguro na sa mga 500 meters lang po sa National Highway. Tapos mga 1.5 kilometro lang po sa town proper o sa palengke po ng Guimba, Nueva Ecija. So ito na po yung property na ibinebenta. Pagkabila yung daan. Okay. So ito pong property na to ay nahati po ng irrigation road at irrigation canal. So kasama pa po itong part na ito. At meron pong kalsada po doon. Kung nakita nyo po yung kabahayan po dyan, yung mga bahay po dyan, meron pong barangay road po dyan. At yung power line, andyan din po yung power line sa barangay road po. Ito po kasi ay irrigation road po ito. Yan. So, irrigated po itong property na ito. Ayan, ang estimate kong frontage siguro na sa mga 30 to 40 meters po yung kanyang frontage po sa property na ito. Magkabilaan po. So, dito po estimate ko po na sa mga 3,000 to 4,000 square meter po siguro dito. And then sa mga 6 to 7,000 square meter naman po sa part na ito. At yun nga po, ang kabuang area po niya is sa mga 1 hektarya daw po. Mahigit. Ayon po sa amin. So dito po sa kanyang harap, meron pong 3 puno ng Jimilina, silungan. So itong property po nito ideal po sa farming po talaga. Pero pwede rin naman po mag-residential po dito. At kung gusto nyo pong magbahay, pwede naman po doon kasi andun po yung barangay road kasi tsaka kabahay naman po yan. And then nakatutok po siya sa kalsada. And then dito po sa part na to pwede nyo gawing residential tong part na to o tamnan ng mga gulay. And then sa part na ito ay tamnan nyo rin po ng palay o kung ano yung mga gusto yung itanim. Ayan po. At dito nga po may mga dumadaan din po mga sasakyan. So dito po may sakyan na ano ba to? Internet provider to, internet provider. Ayan. So, sa bandang likod po niya, makikita niyo po sa drone picture kung ano po yung style po, kung ano yung itsura nung likod po ng property na ito. At hanggang dito po yung ano niya, yung frontage po niya. Papakita ko po sa inyo. Ayan. So, dito po yung linya po na ito. Ayan. Diretso po yan, tas pag ano po yung mga kahoy po na yan, gaganoon na po siya. At hanggang doon po, saan ako nag-start mag-video. At ito naman po yung kanyang ito po yung ano niya. Ayan po, ito po yung line naman po niya sa bilang property. Ayan. So, 1 hectare, ang presyo po pala na ito ay 2.5 at kung gusto pang i-negotiate yung price, ay kausapin na lang po natin yung mismong seller sa property na ito. At yun nga po ang sabi ko, malapit lang po ito sa town proper at malapit lang po ito sa National Highway, malapit lang dito sa bypass road at sa T-Plex exit pwede po kayong dumaan ng Victoria exit, T-Plex at pwede rin po kayong dumaan ng CLLX na expressway. So dalawa po yung pwedeng daanan po dito na expressway po. Ayan. At ito po ay ano to, TCT na to, boss? TCT Torrens na po ito, yung titulog po niya. Buhay na nakapangalan. Buhay pa. Okay, buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. At boss, tax updated kaya. Ano, okay. May titulo kasi so kung hindi naman pwede yung amilyar nila, boss, babayaran naman nila yun. So, babayaran po nila. Kung sakaling hindi po pwede yung amilyar, ay babayaran po nila yun. Yan. So, kung gusto nyo mag-viewing po dito sa property na ito, mag-schedule lang po kayo. Available po ako Monday to Saturday po. Pag Sunday na kayo mag-viewing, ay re-recommend ko po yung mga kasama ko sa team na sasama po sa inyo para tignan itong property na ito. Kaya maganda po siya. Ito po yung irrigation canal po niya. Ayan po. Sa ngayon po ay walang tubig. Pero dito po sila kumukuha ng pampatubig po nila sa nilang mga pananim na palay. Sa akin po kasi tag-ulan kaya hindi po nila kinakailangan yung tubig ng irrigation po. Ginagamit lang po nila ito pag second cropping na po. Pag hindi na po tag-ulan.
Pero kung minsan kung wala pong ulan ay minsan kasi nagpapaano po yung yung dam. Itong tubig po ito nanggagaling po sa Pantabangan Dam po yung tubig po niya. Ayan po. So yan po yung power line po. Yan po yung power line. Ayan po, may power line din po doon. Magpapakabit na lang kung sakali. Kung gusto nyo mag-residential. At kung gusto nyo ipapakod tong property na ito, ay nagbabakod din po kami. Nangungontrata po kami sa pagbabakod. At ganoon din po sa paglilinis, pero hindi po natin kailangan linisan kasi bukid naman po siya, malinis naman po. At hindi naman po siya yung masukal. Ayan. So dun sa banda ron, sa bandang likod po niya, meron din po irrigation po doon. May tubig po doon eh. Nakita sa drone. Ayan. So itong way po na ito, hindi na po namin alam kung saan po yung labasan po niya. Pero ito po, itong part na ito, dito kami pumasok eh. Ito po ay palabas po sa National Highway. Ayan po. So may mga kabahayan na rin po dyan. Oh. Kaya hindi po nakakatakot po dito sa area. Dahil may mga kabahayan na po dyan. At yun nga po sabi ko, kung gusto mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. At kung may ibang mga katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito na binibenta po namin, tawag lang po kayo. Naka-flash naman po sa screen yung aking contact number. Pwede nyo kong tawagan sa Viber, sa WhatsApp. Naka-register naman po sa Viber tsaka WhatsApp yung aking contact number. At pwede nyo rin po ako kontakin sa Messenger sa Facebook po. Para masagot ko po yung mga katanungan nyo. And then kung gusto nyo mag-schedule lang po kayo. Available po ako Monday to Saturday. Pag Sunday po kasi nasa church po kami. Pero kung Sunday po yung availability ninyo, pwede ko pong i-recommend po yung mga kasama ko sa team upang samahan po kayo dito sa property para may pakita po nila sa inyo. Ayan. So please, follow and subscribe para sa ibang mga property po. So maraming salamat po and God bless.